Tila humaharap ngayon sa pagsubok ang relasyon nina President Bongbong Marcos at Yusek Claire Castro. Ito nga ay matapos mabalita na nais na daw mag-resign ni Castro bilang tagapagsalita ni Pangulong Marcos. Ayon sa palasyo, wala umano silang magagawa kung ano pa man ang maging desisyon ni Yusek Claire dahil sumusunod lang ito sa kung ano ang nilagdaan niya sa kontrata. Naging maayos naman daw ang pakikitungo ni President Bongbong kay Yusek Castro at hindi daw talaga matatawaran ang dedikasyon nito sa ilang dekada nitong paglilingkod kay President Marcos. Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Para po on the part of the Palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So, kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress, ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. On another topic lang po, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a President Rodrigo Duterte Act. Sabi niya po, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito raw po ay ginawa dahil nga po para ma-prevent yung future cases of extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang reaksyon dito ng Palace sa bill ni Senator Amy? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Update lang po sana sa naging command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Camp Aguinaldo. May mga instruction po ba siya or directives sa ating Armed Forces of the Philippines? Opo, nagkaroon po kanina ng command conference with the AFP at ginap po ito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pero yung ibang mga detalye po ay hindi po natin maibibigay for security purposes po. Okay. Yusek, itong pulong po ba ni Pangulo sa AFP ay possible din na kukuha siya ng mga data, information para maisama niya po yung report na yan sa kanyang State of the Nation address?
Muli, hindi po ako makakapagbigay ng detalye. At kung meron man po, malamang kung ito yung masasabi niya sa SONA, madidinig na naman po natin ito. Last na po, isa na lang, Yusek. Pa-expound na lang po, Yusek, doon sa Memorandum Circular 87 na inilabas po ng Office of the President kung saan hinihikayat ang lahat ng mga government agencies and private sector na ipromote ang pagtataguyod ng maritime and archipelagic nation. Dapat lamang po natin i-promote at ipagtanggol ang ating sovereign rights, ang ating mga karapatan, patungkol po sa rights ng ating bansa. Kaya nga po sabi natin, muli, magkaisa po tayo. Bawat Pilipino dapat ipagpunyagi kung anong meron tayo sa Pilipinas, maging pro-Philippines. Lagi. Last question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. E.S. Bersamin told Kyodo News that Senator De La Rosa may be arrested by the Philippine law enforcement if the ICC issues a warrant and if there is an Interpol notice. And before Duterte's arrest in March, the Interpol released a division notice which was transmitted after prior consultations with the government of the Philippines. Meron na po bang communication yung ICC or Interpol about possible arrest ng mga co-accused ni former President Duterte? Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Okay? Laban kontra droga, patuloy na inaaksyonan. Tinatayang nasa higit 304 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA sa loob lamang ng isang araw. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at palawakin pa ang operasyon kontra illegal drugs sa buong bansa. Umabot sa 44 kilograms ng hinihinalang shabu ang nasabat ng ahensya sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa NAIA Terminal 3 nitong July 14. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang dalawang suspect, habang sasailalim naman sa chemical analysis ng PIDEA Lab Service ang nakumpiskang droga. Pinuri ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang koordinasyon sa pagpigitan ng PIDEA, NAIA at customs personnel sa pagbabantay ng border ng bansa laban sa dangerous drugs at drug traffickers. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang
and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang." Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa, maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Last July 12, the country commemorated 9 years of the arbitral ruling on the West Philippine Sea favoring the Philippines. The Chinese Foreign Ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes. What is the palace's take on this? Parang nadinig na po natin yan nung nakaraan pa, na sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro, nagsalita na rin po si Secretary Gibo Chodoro, pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan, kahit kanino pa man. Follow-up lang po, Yusek. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Thank you. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, a year after the ghost employee scandal at the Bangko Sentral, no, the two former monetary board members, Aquino and Tolentino, have not faced any charges. No, the BSP said no legal action was taken against them as the matter now lies with the office of the president. Since the president already emphasized the need to ensure accountability in the government, will he push for the filing of charges against the two former board members
monetary board members of BSP? Patungkol po sa mga criminal cases, yan po ay sakop na po ng Ombudsman. Ang patungkol naman po sa administrative case ay sakop po ng Office of the President. Sila po ay natanggal at mutan academic na po ang patungkol sa administrative case. Okay, tignan na lang po natin kung may maisasampang kaso sa kanila na magmumula sa Ombudsman. But will the Office of the President support any effort to file legal actions or criminal complaints against the two former officials of the central bank? Aaralan po yan dahil sa ngayon po tinanggal sila at yun naman po ang nais ng Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maging malinis ang kanyang administrasyon at kung may dapat na managot, dapat lang managot. Salamat po. Next, Richbon Quevedo, Tribune. Good morning, Yusek. Clarify ko lang po, ma'am, yung resignation po ni ERC. Ano ba yung may reason po ba siya na ibinigay or ano rin po yung surrounding ano po ba siya? Was it forced resignation, part of the courtesy resignation or on her own decision po? Irrevocable resignation po kasi ang kanyang ibinigay at yun lamang po ang aking maibibigay sa kasalukuyan. Okay ba? Question lang din po, Yusek, kasi may statement po si Senator Raffy Tulfo about online gambling. He is hoping that, isingit ko lang po ito, he is hoping that in the upcoming SONA magkaroon po ng somehow decision si President Marcos regarding the banning of online gambling. Ang mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan kung ito ba'y makakaapekto sa ekonomiya, makakaapekto sa mamamayan, at hindi po tayo maaari magpadalos-dalos dito. Dahil minsan ko po, kapag ka po mismo ang legal at license na mga online gaming sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. At yan po ay mas nakakaapekto sa ekonomiya. So pinag-aaralan po yan ng Pangulo. So wala po, ma'am, na ongoing po, ma'am, right currently po, ma'am, may discussion po ba with the President Marcos and concerned agencies regarding po dito sa issue na to, kasi nag-viral na po siya and across all industries na po parang naapektuhan na rin siya. May discussion po ba with? Opo, pinag-aaralan po siya. On my part na lang po, Yusek. In relation to the upcoming SONA, may last time po kasi nagkaroon ng parang letters na natanggap si President Marcos from yung mga supporters niya, yung mga gusto po magpahatid ng mga mensahe. This time po ba may ganun po ba ulit na pangyayari, something that the Filipinos would want to hear from the President or something that would help the President decide on his agenda in the next 3 years? May ganun po ba? Meron po. Meron po. Meron pong ganyan. Malalaman po ba namin dito, Yusek, or abangan na lang po namin sa... Mas masarap yung exciting part sa SONA. Thank you po, Yusek. Next, Dexter Cabalza, Inquirer. Good afternoon po, Yusek. About po dun sa Maltese passport po ni Secretary Gibo Teodoro, kahapon po nag-clarify na yung DND na Secretary Teodoro already renounced his citizenship, Maltese citizenship, back in 2021. And they said na the motive of this rumor is clear and known to Sec Teodoro. The timing of the article adds to this motive. Can the palace comment on this, and what do you think? What does the palace think na motive for this rumor? Ang makakasagot po ng motibo na yan ay tanging sa Secretary Gibo Teodoro. Ang masasabi lamang po natin ngayon, the President gives the confidence to Secretary Gibo. Secretary Gibo still enjoys the trust and confidence of the President. But ano po ba, alam po ba to ni President Marcos beforehand? Alam po, kasi nasa records naman po yan. Even the COMELEC, pati po yung Commission on Appointments, alam po nila to. Next po, Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case,
I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana ito nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Chris Jose Remate. Good afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise yung pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong, mga respondents dito, na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Sunod po, Chloe Hufana, Business World. Hi, Yusek. Updates naman po sa upcoming Washington trip ni PBBM. Sino-sino po yung mga imi-meet niyang mga community and 3 days, 4 days lang po ba siya doon or balak niya pa pong lumipad sa ibang part ng US? Okay, sa ngayon po, hindi po natin mabibigay yung detalye, pero pagdating po niya, ibibigay po namin ng report. Yun naman po talaga ang dapat. Kapag kayo nagbabiyahe, ibibigay namin ng report kung anong dapat na i-report para sa taong bayan. So, after na po ng trip niya yung updates? Yes, opo. Thank you, sir. Asahan niyo po na magre-report siya. May mga ibang magtatanong. Christian Soares Radyo sa Istrenta. Hi ma'am, follow-up lang po doon sa resignation ni ERC Chair De Malanta. May confirmation na po ba kung tinanggap ito ni Pangulo? Actually, yun din po ang tinatanong ko kanina. Okay. Wala pa pong sagot sa akin at kapag ka po nagsabi na sa akin, kahit wala pong press briefing, mamaya po ay maibibigay ko sa inyo. Once na nabigay po sa akin yung katugunan patungkol dyan. Thank you po. 2 questions, ma'am. Okay lang po. Tuesday New DCWB. Hello, ma'am. Follow up lang po, ma'am, sa SONA. Sabi nyo, past weeks ay baka
itong following weeks makapagbigay na kayo ng other details. So may we know, ma'am, kung ano ba ang magiging tema ng SONA ni Presidente, kung mayroon na po bang, kung siya na mismo yung gumagawa ng kanyang magiging speech, or ano po ba yung iba pang mga detalye ng SONA niya? Sa ngayon po muli at hindi pa rin po ako nabibigyan ng anong detalye, pero ito po ay piniprepare na po ng Pangulo. Siya po mismo ang nag-aaral at kung ano kanyang isisiwalat at i-report sa SONA. At kapag ka po nabigyan ko po kayo, kahit hindi nyo na po ako tanungin, ilalagay ko po agad sa press briefing natin. Okay, thank you po. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Quick follow-up lang dun sa tanto ko. Are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concern the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po, pero pag-aaralan po. Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Okay. Para sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sang-ayon sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na ipinaglalaban ng pamahalaan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomacy, capability, building international partnerships, at mapayapang pamamaraan. Patuloy din sa nahinihikayat ng Marcos administration ang taumbayan na suportahan ang gobyerno upang igiit ang 2016 South China Sea Arbitral Award bilang pundasyon ng national sovereignty. Sa Pulse Asia survey na ginawa noong June 26 hanggang June 30, 73% ng mga Pinoy ang gustong ipagpatuloy ng pamahalaan ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasalukuyang ginugunita ng bansa ang 9th anniversary ng Arbitral Award, patunay na nagpapatuloy na commitment ng Pilipinas sa rule of law at sa UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Ang nasabing award ay nagpawalang bisa sa historic rights at 9-dash line ng claims ng China. Isang kumpirmasyon sa sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zones sa bansa. Nilinaw din dito ang maritime status ng ilang mga features sa South China Sea at nakukundina sa panggugulo sa mga Filipino vessels at environmental destruction na dulot ng pagbuo ng mga artificial island. Naninindigan ang Marcos administration na nanatiling legally binding at nagsisilbing cornerstone ng international maritime law ang arbitral ruling na siya ring nagsilbing gabay sa national policy, kabilang na ang Philippine Maritime Zones Act at nagpapalakas sa legal at operational posture ng bansa. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel, so i-announce ko na. Okay? First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni DICT Yusek Dave Almirol na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa
Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa US trip po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And Yusek, may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the President is in Washington? Most probably sa pag-alis na lang po ng Pangulo ito maibabanggit. Pero meron na pong nabanggit. Pero hayaan po muna natin ang Pangulo ang magsabi. Salamat, Yusek. Christian Yusorias, Radyo 630. Good afternoon po, Yusek. In-announce po kanina ng DFA na ibinaba na sa Alert Level 2 yung sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran. Meron po bang panibagong instruction or paalala po ang Pangulo sa mga kababayan natin doon? Opo, ito po ay base po sa assessment ng DFA, assessment based on the security assessment po ng DFA. Kaya po naibaba ang level sa Alert Level 2 at ngayon po ay ang sabi din po ng DMW ay allowed na rin po ang deployment ng mga returning workers. Pero yung mga may ban pa rin po doon sa employment ng mga bago pa lang po nakaka-hire. Katulad po rin ng dati. So still, ang direktiba po ng Pangulo ay kung ano po ang kakailanganin ng ating mga kababayan at hindi po mag-aatubili ang ating administrasyon na tumulong at bigyan sila ng pansin sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali, ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang
ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education, naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines, warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Opo. Ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi rin po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa POGO ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganon, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But does the Philippine government promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po because of the advisory, they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. Ed Cabagani, Daily Tribune. Hi, ma'am. Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take of Palas on this proposal, given that Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines? And so the Dutertes on the opposition, nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure? I-define muna po nila talaga kung ano ba yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsang-ayon, hindi naman po umayaw ang Pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na to. At kailangan natin malaman kung ano mga provisions dito. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online regarding the proposed measure by Senator Lacson. And the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito ay maaaring gawing itong isang krimen dahil ipipinalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si Senator Lacson, ito na po ay provided na sa Family Code. Obligado po, oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. They have to support each other. Now, at ang nakasabi po at sinasabi sa Family Code, na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need
hindi naman po kailangang suportahan yung hindi nangangailangan na magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung probisyon. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang, tingnan po natin kung dapat nga gawin tong krimen. Dahil hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So, depende po yan sa sitwasyon. So, depende po yan sa magiging nilalaman ng bill na yan para malaman natin kung mayroon bang basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandona ang magulang. Kasi ang magulang na umabandona sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhayin ang sarili, pero yung anak ay nandiyan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabandona ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimen to. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision. Pero ano po ang masasabi niyo dun sa ongoing criticisms ng publiko sa gobyerno patungkol sa umano'y failure ng gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila at hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak? Sa ating pagkakaalam, sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Nandiyan na rin po yung sinasabi nating 50% discount sa MRT, LRT. So marami na pong programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi nating makakabuti po sa mga elderly. So hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elderlies natin. So wag muna po siguro maging negatibo dahil at tingnan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa mga elders. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng fourth SONA ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot, pangit, di ba? May we have the palace's reaction. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. So, sana kung di siya makarating ay mapakinggan niya. Thank you po. Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings.
Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniiba na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taumbayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawa ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings.